welcome back sa ating programang Bombohanay Big Time. And again, ito po si Bombo Kiarliado. Anyway, wag na nating patagalin pa dahil nasa linya na po ng ating komunikasyon ang ating unang bisita. Kuha lang tayo ng kanilang reaction and siguro ano kaya yung kanilang paghahanda kaugnay nitong napabalita mga kabombo nitong nakaraang August 18 kung hindi ako nagkakamali, yung shooting incident dito sa Ateneo de Zamboanga University. So, ano kaya ang kanilang mga preparasyon ngayon just in case magkaroon ito pero wag naman sana. God forbid mga kabombo. Anyway, ayan, welcome na natin. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Principal Nerio Milano Sibolo III ng Calabanga National Science High School. Magandang umaga po, Sir Mel. Welcome po sa aming program again. And nice to be back, Sir Mel. Ano po, bati muna kayo, sir, sa mga viewers and listeners natin. Yes, salamat. Good morning, Bombo Care. And nandito po ako kasi actually sa school at nag-celebrate kami ng school intramurals. So, para sa mga nanonood, magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po at patuloy po kayong nakikinig sa ating paboritong radio station, ang Bombo Radio. Thank you, sir. May aktibidad pala kayo ngayon, sir. Ito, maitanong ko na, sir. Ano po yung unang, unahin ko na, Sir Mel, ano ang inyong reaksyon? O ano ang reaksyon ng pamunuan ng paaralan natin nang mabalitaan po yung insidente sa Ateneo de Zamboanga University na shooting incident na kung saan may mga namatay nga, Sir Mel? Opo, actually, nung narinig ko yung balitang yun, natakot ako. But then, actually, siyempre, kailangan natin hindi mag-panic. At nung sunod na araw na rin na yun, kinausap ko ang aming mga personnel, lalo na yung aming security personnel. Kasi ngayon, meron kaming 3 security personnel na galing sa agency and merong isang na-hire na isang permanent na watchman. And para matugunan yung aking takot at dahil sa nabalitaan nga na ganun, actually, pinalo up ko yung aming request kasi nag-request kami ng dagdag na watchman at pinasok namin ito sa MOE ng school. So, na-approve na siya at ngayon Lunes, ipapasok na yung aming karagdagang watchman. So, magiging 5 na yung aming security personnel dito sa school. Iyon, okay po. So, dito, Sir Mel, sa kasalukuyan, ano ngayon yung mga umiiral, sir, na mga protocol o seguridad na ipinapatupad po sa mga gate and sa loob ng Calabanga National Science High School, Sir Mel? Yan, dito nga sa school, sa amin, sa Calabanga National Science High School, other than gumagamit kami ng mga metal detector, yung aming security personnel ay may detector. Pero ganun pa man, pinapadaan lang namin yung mga estudyante then pinapasadahan ng aming metal detector. Kasi iniiwasan din namin yung pila, masyadong pila ang mahaba sa labas kasi baka mas madisgrasya patuloy yung ating mga bata at mga estudyante. So ang ginagawa namin dito, dire-diretso lang yung pasok ng mga estudyante, dinadaanan lang ng metal detector at once na mayroong tumunog, yun lang ang estudyante na pinapapunta namin din sa isang security personnel na nag-secure ng bag niya. So, pinapabuksan niya sa estudyante, tapos tinitingnan ng security personnel kung merong lamang hindi kaaya-ayang bagay. At doon naman sa pagpasok ng mga bata sa mga classroom, yung aming guidance counselor ay napakagaling ni Ma'am Mary. Nag-propose actually siya ng 1 buwan pa na magkaroon ng mga inspection sa mga classroom. At ito yung unannounced. No, bawat classroom may naka-assign kaming mga head teacher kasi kompleto naman ang ating mga head teacher dito at yung ating senior high school coordinator. Naka-assign sila iba-ibang araw, iba-ibang oras na nagbibisita sa mga classroom para tingnan yung mga bag ng mga bata. So, yun yung mga paraan na ginawa namin dito sa Calabanga National High School para ma-check yung yung security ng ating mga estudyante. Opo, yun. Malaman ko lang, Sir Mel, gaano kayo dyan ka-stricto sa pagpapasok sa mga estudyante? Dito ba, Sir Mel, sa ating school talagang stricto tayo? Walang mga makakapasok na mga estudyante na may baril sa gwardiya pa lang, sa gate pa lang, Sir Mel? Sa akin palagay,
nakikita ko na walang makakapasok na may baril. Kasi nga, actually, sa totoo lang, 6 yung metal detector namin na binili para sigurado na lahat ng bata na dadaan sa gate, ma-check. So, yung unang level, kasi pababa yung kalsada dito, yung papasok ng gate. Yung unang level doon, pagpasok niya pa lang, yung security personnel doon, meron ng metal detector. Pag-akyat na dito, sa may malapit sa guardhouse, meron ding isang security personnel na may metal detector. So, 3 metal detector yung dinadaanan ng bata bago siya makapasok sa classroom. And yun na nga, pag nasa classroom na siya, may mga unannounced visit yung ating mga head teachers at yung ating senior high school coordinators. No? So, sa aking palagay, masasabi ko na secured yung ating mga estudyante dito at walang makakalusot na baril. Sana naman, sana. So, gano'n yun, Bomboker. Opo, iyon. Paano naman sir yung yung mga bibisita sa mga paaralan, yung papasok ng mga visitor, mga magulang sa paaralan? Paano po natin yun sir, minamanage, Sir Mel? Yun. Yun na, yung karamihan sa mga parents natin, sinusundo talaga yung mga anak nila. So yung mga nagdadala ng mga motor, check pa rin talaga yung tatay or yung nanay. Pero sa labas lang sila nakapark. Nandun sila sa baba kasi meron sa baba, sa labas ng gate ng Calabanga National Science High School, may 2 lanes na kalsada doon. At doon pinapapark yung mga motor. At sa tulong na rin niya ng ating mga barangay tanod. Actually, may reinforcement yung barangay natin. Nagpapadala sila ng barangay tanod sa umaga, no, hanggang 7:30 yan. Pag 7:30, balik na sila sa barangay. And then paghapon, pag 3:30 po, nandoon naman sila sa kalsada. Naka-assist po sa ating mga security personnel. Kaya yung mga parents, bago nakakakyat, lakad lang po sila. Hindi po tayo papasok ng motor o yung mga sasakyan na dala-dala ng ating mga parents. So, ganun ang ginagawa. Okay po yun. May mga ginagawa ba tayo, Sir Mel, na mga coordination sa lokal na kapulisan natin, sa PNP Calabanga o sa mga barangay para matiyak talaga yung kaligtasan sa paligid po ng ating paaralan, Sir Mel? Oo. Sa katunayan, nagsagawa ang ating PNP Calabanga nung isang Sabado ng seminar na pina-attend yung ating mga security personnel. So lahat, yung 5 security personnel natin nag-attend ng seminar doon. So parang augmentation seminar ng mga kapulisan natin para alam ng ating mga security personnel ang gagawin legally. No? And then, actually meron tayo dito mga police on bike, PNP on bike na nag-ikot-ikot sa kalsada na nakapaikot sa Calabanga National Science High School. So, maganda po yung binibigay na assurance ng ating PNP na nandyan sila palagi, nakapalibot lang sila sa ating paaralan. Bukod sa physical na seguridad, Sir Mel, may mga programa din po ba tayo para sa mental health o sa psychological support ng mga estudyante at kawani para maiwasan yung anumang banta ng karahasan, Sir Mel? Oo. Actually, yung ating guidance counselor ay palagi nagkakandak siya ng mental health program dito sa ating school. Actually, nauna na yung mga first year kasi inuna nga yung mga first year. Yung grade 7, nung unang linggo, kinausap na yun ng ating guidance counselor. At may schedule pa siya para sa grade 8, grade 9, grade 10, hanggang sa senior high school. And patungkol naman sa ating mga personnel, meron tayong inset ngayong September sa end block. Meron 10 days dyan at yung 2 araw ay nakalaan para sa inset ng mga personnel na kung saan isa sa mga topics na i-discuss ay yung mental health ng ating mga kaguruan kasi nga sa presente talaga low moral yung mga guro natin dahil nga sa mga balitang nangyayari. So kailangan ma-boost uli natin yung moral ng ating mga kaguruan. So ito yung isa sa mga paraan na naisip namin ipapasok sa inset yung isang topic patungkol sa health ng ating mga mental health ng ating mga kaguruan. At pera diyan, ang ating division office po ay meron ding programa na pinapatupad ng ating mahal na superintendent na si Ma'am Norma Samantela, through Sir Dennis pinapattern niya ng mga online
online training or seminar yung ating mga guidance counselor. So, hindi rin po nagpapabaya ang ating superintendent sa pagbibigay ng paalala sa mga eskulahan, sa mga schools sa ground level para makaiwas sa mga ganitong mga pangyayari. Opo. Yan. And dito, Sir Mel, makuha ko lang din ang inyong reaksyon. Ano ang masabi nyo, Sir Mel, doon sa sinabi ni Yusek Claire Castro na parang sinisisi pa yung mga teacher kung bakit daw nagkakaroon ng mga shooting incident. Though sinabi niya naman na yung ilang mga teacher nagtuturo ng kawalang modo, kaya nagkakaroon ng ganitong mga shooting incident. Ano ang ating reaksyon doon, Sir Mel? Actually, neutrally. Pero neutrally, siguro, nasabi niya naman na ibang mga guro. So, siguro may napansin siyang mga ibang guro na nagtuturo ng ganon. Pero, palagi ko nasabi niya yun dahil dun sa teacher sa Ateneo di Zamboanga, no? Na parang may nasabi yata dun sa mga estudyante na ganon. Kaya hinahanap ng estudyante yung guro na yon. Pero, sa akin, para personally, kailangan pa rin mag-ingat ng ating kagalang-galang na Ate Claire. Kasi nasa ano po siya, di ba? Nasa public service. And ang bawat sinasabi niya ay nakapanim talaga yun sa mga nakikinig. Lalo-lalo na ang naparinggan niya pa ay yung mga kaguruan natin. Ngayon po panahon na to, masyadong sensitibo ang ating mga kaguruan. Kaya maraming bumabati ko sa kanya. So, siguro ingat-ingat din si Tita Claire sa mga sinasabi para hindi na rin magkaroon ng negative effect sa ating mga kaguruan na masyado. Siyempre, affected kasi yung ating mga kaguruan ngayon. Hindi rin natin masisi yung mga guro natin. Kasi talagang sila yung nababagsakan ng problema. Ganun. Opo, yun. So, yun nga po, Sir Mel. Talagang apektado din yung ating mga guro. Tsaka naman, kung isisisi pa sa mga kaguruan yung mga ganitong bagay. Anyway, Sir Mel, bago tayo magtapos sa ating interview, ano na lang, Sir Mel, yung inyong maipapaalala, una sa mga estudyante, sa mga guro, sa mga magulang, and even sa nasa security sa ating paaralan. Sir Mel, para makaiwas talaga sa ganitong uri ng insidente, Sir Mel. Opo, unang-una sa ating mga estudyante, sa ating mga mag-aaral, gusto kong sabihin sa lahat ng ating mga estudyante, siguro hindi lang dito sa Calabanga National Science High School, kundi sa buong Pilipinas, na sana i-enjoy lang yung pagiging estudyante, no? Mag-aral, mag-research, pwedeng gamitin yung mga platform na yan sa internet, sa cellphone, pero ititimbang nila kung alin talaga dun yung nagsasabi sa kanila ng tama at sa palagay nila na magbibigay sa kanila ng magandang future. And para naman sa ating mga magulang, yun na nga, tama po yung ating mga kaguruan na dapat talaga nagsisimula sa bahay yung pagtuturo ng moral sa ating mga estudyante, sa ating mga anak. So, dapat sa ating mga magulang maging vigilante na kung saan dapat palagi nilang kinakausap yung kanilang mga anak. Kung pumapasok sila ng umaga, bago sila umalis, kausapin yan, kumusta ba? No, may assignment ka ba na nagawa mo ngayong gabi? Or kagabi? And pagdating na naman ng hapon, kahit gabi na siya dumating, kung tulog na yung mga bata, kailangan tabihan niya. Kausapin pa rin yung bata kahit tulog, no? Halikan, parang gano'n. Kasi nasi-feel naman yun ng bata Nasi-feel naman yun ng mga anak natin kung talagang nag-care tayo sa kanila. No? So, gano'n, sa mga magulang natin, dapat maging vigilante tayo na bantayan at turuan ating mga anak na dapat makagawa sila ng tama para ang future nila maganda. Then sa ating mga kaguruan naman, ganun pa rin po, stay put lang po tayo, gawin po natin yung ating trabaho, no? Sana balik lang din sa dati na tinuturuan natin yung ating mga estudyante ng tamang gawi at yung ating mga subject, no? So dapat maging magaling pa tayo diyan, no? Magpakadalubhasa tayo para may maibigay tayo na mga magandang bagay sa ating mga estudyante. So, yun, bombok yan.